Hi guys! So, ngayon natapos na yung first day ko. Ang ginawa ko ay may orientation kami. Actually, nag-orientation na ako noon the other day. 2 hours yon. Nagdi-discuss lang si bossing ng kanyang mga details about the gym. At yung mga party packages, everything, yung mga play, ganyan. So, today naman ay merong birthday party. So, parang naging events place na rin siya for birthdays. At yun, so nag-set up kami for the birthday and then clean up. Pero, since sabi ko yung bus ko is until 7, darating ng 7:24. Pero kasi dapat 7:30 ako yung mag-out. Pero sabi niya, you can leave now, pwede nang umalis para maabutan mo yung bus mo. So, ito lang yung bus stop ko. At ito lang yung, yan. Diyan lang ako, diyan lang yung work ko. Okay, so, and she's very kind enough naman to let me go. Because of the, yung time ng bus. Yeah, so a few minutes lang naman yun. So, ayun guys, ang next schedule ko ng work ay sa Tuesday. So, sa Tuesday, since fall break, so morning naman ako until start ng 9:30. So, 10 talaga yung open nila, pero 9:30 kasi nagsiset up. Tapos 10 yung open, and then sabi niya, mga 1:30 daw ako doon. Okay, so yan ang aking first day at work. Yeah, so hindi na ako nakapag-video papunta kasi medyo nagkamali ako ng baba sa bus kanina and I have to walk na malayong malayo. Tapos kanina, syempre, orientation pa kami at nag-uusap pa kami tungkol sa aming, yan, sa orientation. Pero mabait naman siya. Kumain kami ng cake kanina kasi nga may birthday. Binigyan kami ng cake ng celebrant, ng parents ng celebrant. Yan guys. So, kung gusto niyo makita ang aking work, kung nasaan, i-search nyo lang We Rock the Spectrum. Yan, yung website nila. Punta nga pala si Blippi dyan guys. So, We Rock the Spectrum sa dito na yung bus ko. Okay, see you later! Ayan guys, gabing-gabi na. Hindi pa gabing-gabi guys. Wala pang 8 o'clock. Pero madilim lang at saka alam niyo naman tahimik. Yan, so one more bus ride. 2 bus rides lang ako guys. At ayan, so maganda yung maganda yung first day ko. I consider this as my first official day kasi nung talagang first day namin ay 2 hours lang yun. Tapos ngayon, nag-start ako ng 3 o'clock until 7:30. So, tapos may event pa. Tapos, nung habang nag-aantay sa mga tao sa event, linis-linis yun. So, gano'n. Parang kids zoo na guys. So, gano'n sa Philippines. Ayan, so sinabi naman sa akin yung mga rules, kung paano mag-ano sa mga clients, yung may mga questions sila. Ayan, so ganun. At isa pa, ang maganda dito sa aking work ay pwede ko siyang gamitin sa aking practicum. So mag-uusap muna yung school ko at yung pinag-workan ko ngayon kung ano yung agreement nila, kung okay ba yon. Dahil bibigyan ako ng isang child na merong special needs na pwedeng ma-count yon as my practicum. Yan, so malaman natin kung ano yung pag-uusapan nila. At yun guys, so excited din ako kasi pag dumating si Celestia dito, ay pwede ko siyang dalhin doon. Syempre free na yun. Yan. At ganoon din, kahit yung ibang kids ko, sabi niya, they can go there, they can parang pwede silang mag-volunteer if they want to. So, ganyan. Kasi dito, yung pagka 14 years old ang bata, guys, pwede nang pwede nang mag-work dito, yung mga 14 years old. Hindi ko lang sure sa mga anak ko since student permit pa sila. But for a start, syempre, pwede silang mag-volunteer. At ang pag-volunteer dito ay isang magandang way to get acquainted with the culture at yung sa environment at yung para magkaroon ka rin ng mga referral. So ito rin yung isang yung parang network mo, mag-build ka ng network through your volunteer work. Yan. So
dito, tinitignan din yung mga volunteer guys. So, importante yan dito na nag-start tayo mag-volunteer. Yan. So, yung volunteer naman, hindi naman yung i-overwork ka. So, kung ilan lang yung kaya mo, kung gusto mo lang once a week, 2 hours, 1 hour. So, it's up to you guys. So, walang pilitan yung volunteer dito. At kung gusto mo na uwi ka na din. Yan. So, talagang volunteer lang siya. At, yan. So, magandang experience yon kung maisasama ko rin yung mga anak ko doon. Especially kasi guys, fall break na this week, no? So, itong kids ko, wala silang pasok. Thursday, Friday, Monday, and Tuesday for this week. Tapos ako naman, next week ay 1 week akong walang school. Kaya, ayan, so maganda opportunity to para magkaroon ako ng more experience dito. Pero syempre, we have to consider na ililimit lang natin ang ating work up to 20 hours dahil tayo ay international student pa lamang. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng full-time job. Yan. So, yun yung mga kinoconsider natin bilang international student na tayo ay limited up to 20 hours lang per week. Hindi po per month, per week. So, ika-count natin yan at make sure that the employer knows ano yung limitations natin bilang international student. Yan guys. So, antayin natin yung ating bus. Malapit na siyang dumating. Maganda naman ang weather ngayon, no? So, may fog yung bibig ko. Pero, hindi ko kailangan mang ganun. Ito lang. Para hindi tayo hamugin. Yan. So, maganda yung weather ngayon, guys. Sandaling, yung nag-snow noon, sandali lang yun. Tapos ngayon, biglang nawala ulit siya, no? Pero, huwag tayo magmadali. Kasi merong December to January and hindi ko alam kung hanggang gaano katagal yung snow na yan. Kaya huwag nating madaliin, guys, kung kailan darating yung snow. Ayun guys, so yun lang. So kung meron kayong mga questions tungkol sa pagiging international students dito, sa mga working as international student, just comment down below. Hi guys, so nakauwi na ako ng bahay, tapos na ako mag-dinner, at pati yung mga kids tapos na rin mag-dinner. So kung paano at saan ako nag-apply ay mapapanood nyo dito sa link na to. Yan, so watch this video para malaman nyo kung paano at saan ako nag-apply at yung mga tips paano tayo ma-hire dito sa Canada bilang international student. Yan. Mahirap bang mag-apply ang isang international student dito sa Canada? So usually, dadaan pa rin tayo sa mga regular process of hiring. Siyempre, magsasubmit tayo ng resume natin. Kung pag nagsubmit tayo ng resume, kung walk-in yon, so mas madali din kung walk-in kasi malalaman nyo kung meron silang hiring or kung tatawagan ba na ba nila kayo. So, alam mo na agad. Or kung nandyan na ba yung mag-i-interview sa'yo. Pero kung online naman tayo, dun nga sa na-mention ko ng mga link ay katulad ng Job Bank, Indeed, yung mga yon pwede tayo mag-apply online at kung yung resume nyo ay napansin ng AI na nagbabasa noon, ay makakatanggap tayo ng acknowledgement at makaka-receive din tayo ng assessment. So, pwedeng magkakaroon kayo ng konting exam para sa initial assessment sa inyo. Tapos, after nyan, ay makikita na yun ng employer at mababasa niya yung result ng nagawa mo at kung ma-shortlist ka ba katulad nung nangyari sa akin. Yan. So, makakatanggap na tayo ng phone call or ng email kung kailan yung interview natin sa kanila at kung meron kayong in-person interview. Tapos pagkatapos nun, meron kayong mga contract or agreement tungkol sa inyong job at yung job offer. Darating na tayo sa orientation, katulad na nga nung nangyari sa akin, no? May orientation, yung first day ko, orientation, tapos yung kanina, yun yung pinaka first official day ko talaga na nandun ako, nag-work na ako. Although, ginaguide pa ako ng owner, no? So, kasi, ano siya, parang franchise yung business nila. So, medyo hands-on talaga siya para dun sa business na yun. So, tinuturuan niya ako habang nandiyan na yung, yung mismong work. Siyempre, bilang international students, katulad nga ng nabanggit ko, meron tayong limit na 20 hours per week. So,
ang special consideration sa atin bilang international students ay tatanungin tayo ng mga employer natin kung kailan yung time, yung class natin, yung time schedule natin, kukunin nila. Tayo rin naman magsasabi kung kailan tayo available. Syempre, kung bawa, sabi ko, hindi po ako nag-work ng Sunday. Yeah, so Saturday, pwede sa akin, okay lang, kasi gusto ko rin magkaroon ng time sa family ko. So sabi niya, sige, okay, but dahil nga konti lang yung time ko during the weekday, once in a while, bibigyan niya ako ng Saturday na time. So, depende po yun sa inyo kasi meron akong mga classmate na ang pinili naman nilang work schedule ay Saturday and Sunday naman. So, depende sa inyo yon at mag-a-adjust naman sila para sa inyo. So, di ba, bilang international student, dito sila yung nag-a-adjust sa time natin. Yan. So, kaya mamamanage natin yung time natin sa school, sa family, at sa work. Pag tayo yung nandito na nag-aaral at nag-work. Magiging madali lang yan sa atin, guys. Especially, kung dito pa lang, or sa Philippines pa lang, practice nyo na yung time management nyo. Yan. So, ano pa yung kailangan nating malaman bago tayo mag-prepare, sa pag-apply natin, no? So, malalaman naman natin dun sa pinupost na job postings nila, yung mga requirement for work. Example, yung police check or police clearance. So, tawag dito ay police check. Yan. So, yung police check, 10 days yon bago makuha. At minsan, katulad sa akin, kailangan ko pang pumunta in person dun sa mismong police station na tinatawag nila, no? Kasi syempre dahil bago tayo dito, yung mga IDs na ipipresent natin ay kailangan nilang makita personally, tsaka tayo din. So, kailangan nila ng 2 valid IDs na may proof of address. So, medyo nahirapan ako doon kasi sabi ko wala yata akong ID na may proof of address. Pero tinanggap nila yung Alberta Health Card ko at yung passport. Tinanggap din nila yon. So, yun nga lang, kailangan mong pumunta in person to verify yung taong nag-a-apply. Especially tayo na bagong dating pa lang dito sa Canada. Tulad sa akin, ang isang requirement sa job nila ay may first aid certificate. So, hindi lahat ay katulad ng sa akin na nangangailangan ng first aid certificate. Depende sa applyan nyo. Since yung sa amin, may mga bata, ganyan. So, hindi naman directly tayo yung mag-refer dun sa, pero in case na may mangyari, dapat maging alam natin ano pa rin yung pwede natin gawin, parang yun nga, first aid. Sige, yeah. So, yung first aid certificate, nakuha ko ito sa school namin since may in-offer sila, at sabi nila mas mura kasi to kesa sa labas ako kumuha ng first aid. So, ito yung isa sa mga inantay ko dahil latter part pa to ng October yung na-schedule sa akin. Kaya inantay ko muna makuha yung certificate at police check ko bago ako nakapag-start dito sa aking job. So, kailangan masabit muna natin yung mga requirements na yun. Meron namang ibang jobs na mismo sila yung nag-o-offer na nung first aid certification ninyo. So, katulad dun sa isang classmate ko, hindi na siya nag-take ng first aid certification niya sa school namin, pero kinover na yun ng company na in-applyan niya. Yan, so nakatipid siya dun. At, so yung mga requirements naman ng iba-ibang job, so depende po yan kung anong job yung ina-applyan nyo. Katulad nga nasabi ko, katulad sa amin, na kami ay nasa disability studies, ganun din kung sa practicum namin, ito yung mga nire-require, merong police check, especially sa amin, nag-handle kami ng mga vulnerable sector. Ibig sabihin ng vulnerable sector, ito yung mga may people with disabilities, mga senior at mga youth, yung mga bata, yung mga sa childcare din. So, yun yung mga vulnerable sector. Kaya, iba-iba po yung requirement, depende sa job type na ina-applyan ninyo. Dahil ba international students tayo or international students pa lang tayo dito, mababa ba yung sweldo na makukuha natin? So, depende po yan kung ano yung background ninyo, kung yung work experience nyo sa Philippines magagamit nyo dito, ay
syempre, mas maganda yung rate na makukuha nyo or mas maganda yung job na makukuha nyo. So, depende po yan sa background ninyo, sa mga reference ninyo. At ang minimum wage pala dito sa Alberta ay 15 Canadian dollars per hour. So, yun yung minimum wage at sa sweldo natin dito, binabawas pa yung CPP na tinatawag na Canadian Pension Plan. Ito yung parang SSS sa Philippines. Tapos, yung employment insurance. So, ito namang employment insurance ay in case na mawalan ka ng trabaho or nagkasakit ka or mag-upgrade ka ng skill mo. So, magkakaroon ka ng temporary income for the time being na hindi ka pa nakakapag-work. Pero ito ay magiging applicable lang after a year ka na nagbayad ng employment insurance. So habang employed ka, binabawas to sa salary mo. Kasama na rin dito yung federal and provincial tax. So meron din 'yon. Yan. So yun yung mga mababawas na i-consider natin na kapag meron tayong sweldo dito, yan yung mga deduction. So guys, kung meron kayong gustong i-share or comment tungkol sa inyong experience bilang international student na nag-work dito sa Canada, please comment down below para makatulong tayo sa mga iba na gustong malaman yung mga ibang experience nyo. And you can also share this video para sa information ng mga ibang nagpiprepare papunta dito sa Canada para malaman nila yung mga kailangan nilang i-consider as they prepare at kung ano yung mga pwede nilang ihanda. So guys, thank you for watching my video and I'll see you on my next vlog. Bye! Tapos sila mag-work dito. Yan. So guys, I'll see you on my So guys, thank you for watching my video and I'll see you on my next vlog. Bye!